Ang lakas na nabuhat niya yung baboy oh. Ilang kilo yan? So ngayon, dediretso na natin papunta ng Cebu Tidal Pool. Aguinaldo Shrine nga pala yung dulo na ito. Malapit lang naman, diretsuhin mo lang tong kalsada na to, tapos papakaliwa ka. Nay, thank you po ate. Sige. Dito tayo mag-withdraw, may ATM daw dito eh. May ATM po. Meron? Alan ba? Visa. At ito na yung municipal hall sa part na to. Andyan na rin yung gymnasium, police station. At nandito yung marker ng Palanan. Ayan. On the way to pier na tayo. May sakay na baboy mga brother. Yung isang bangka naman may kalabaw. Ang lakas na nabuhat niya yung baboy oh. Ilang kilo yan? Panis yung baboy. Yung tatlo sila, isa lang. Ay, magkuha kayo ng deposit na. Time check natin 3:11 ng hapon. So nagbiyahe kami ng alas 9:30 kanina sa Palanan Port. Nandito na kami tapat mismo ng Dinapigue, bayan ng Dinapigue yan. Yan yung poblasyon. Tapos papasok na kami dito sa part na to kung saan yung dock naman ng Dilasag. So mamaya diyan tayo mag-overnight sa Dinapigue. Babalik ako diyan. Next time babalikan ko yan, Palanan to Dibilacan Road. Tara, mayroong kainan dyan ng seafoods. Sigyan natin kung anong seafoods ang pwede natin kainin. Tara!
Ang kasabayan ko kanina pupunta ng Kawayan, Isabela. So nag-aantay sila ng van na pipick up sa kanila dito. Ito yata yun. Ito ba yung platter? Punta tayo ng Dinapige, doon tayo mag-overnight. Gabi na to mga around 5:30 na siguro to ng hapon. Coconut plantation na to dito. Ang ganda. Nagagandahan talaga ako pag mga gantong dahanan, may nyug ng ganto. Ang epic, tropical na tropical. Woo! Ito na yung part ng rough road. Yung rough road naman na ito, hindi malala. Welcome to the jungle. Na 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 na. Tapos meron pang rough road dyan sa babaan. Okay guys, dito na tayo sa sentro or sa poblasyon ng Dinapige. Mga around 30 minutes natin tinakbo from Dilasag hanggang dito. So mabilis lang siya. Mabilis. Ayan na yung Dinapige marker. Punta lang tayo sa may airstrip kasi nandun yung mga resort. Meron namang nakikita akong inn dito, pero syempre doon na tayo sa malapit sa dagat, di ba? Sa bagay weekday naman ngayon, baka naman wala tayong masyadong kasabay. Gandang hapon. Pwedeng pa-overnight ulit rito? Camping nga. Good morning mga brother. So dito pa rin tayo sa Dinapige, Isabela. So same place kung saan ako nag-overnight nung unang punta ko dito. So anyway, ang goal natin ngayon ay meron lang akong sisiliping kalsada na dudugtong mula dito sa Dinapige papunta ng Palanan. Meron din kasing ginagawa dyan at kahit nung pumunta ako ng White Beach sa Palanan, Isabela, dun sa may dinadungan, ay pinakita ko sa inyo yung kalsadang papaakyat doon na yun ang ginagawang kalsada na dudugtong dito dapat. Pero mahaba pa daw nagawaan to dahil nga parang bungad-bungad pa lang. So dito naman, ang sisilipin natin yung pinakabungad din ng kalsada na kukonekta din doon. Titignan lang natin kung ano naman ang itsura niya. Pagkatapos niyan, tsaka tayo pupunta ng Tibo Tidal Pool. Tama ba? Sa may Kasiguran. Siguro doon na rin tayo mag-overnight. Tapos kinabukasan, magbibigay ulit ako sa inyo ng ruta. Hi guys, ito yung airstrip dito sa Dinapige. Ito yung pinakadulo. So ito yung kabuuan ng runway. Dito na tayo sa kabilang side. So ang sisilipin natin kalsada ay eto. Babaybayin natin tong gilid na ito papunta doon. Yan na yung ginagawang kalsada papunta ng Palanan, Isabela. Tara! Na-obsess na ako sa mga kalsada dito sa Sierra Madre ng Isabela.
Sumali kayo, Barangay Bukal Norte. Dito ako naligaw nung hinahanap ko yung Dibulo Falls Kasi merong isa pang Dibulo Falls doon sa map. Yun yung sinundan ko, yan papasok dyan. Yung pala, hindi yan yung tamang daan. So far, okay naman yung kalsada pa. Sementado. Ayos yung kalsada. Siguro yung karamihan ng mga nakatira na dito, yung mga katutubo rin, mga dumagat. Plato rin to, may barrier pa di ba? May drainage na rin. Ito po yung daan na ginagawang papuntang Palanan. Kukonekta. Part na to ng Sierra Madre. Paanan tayo bali sa ngayon. Sabi sa akin ni Kuya mga around 5 kilometers pa daw bago maputol daw. So far maganda yung kalsada. Parang sa Cordillera rin to, yung nagnganga sila. Marami nagbebenta rin ng nganga rito. Kalimutan ko mag-top up sa gas Ahop. Dito na napuputol. Tara, tanong tayo rito. Ito na, may river crossing, Punyemes. Kung malalim din to. Malalim-lalim din to, mga brother. Pwede naman sigurong pilitin. Kaso banda dito sa gitna, yun yung malakas na agos. I think malalaking bato na ito. Ay. Ito kasing tubig na ito ay hindi na hindi na wawalan. Kasi nanggagaling na dito sa kabundukan. Kita yung daming source may source pa doon, papunta rin dito. So konektadong source ng tubig yan. So yun, bungad pa lang yung nagagawa nila rito. Bungad. Alright guys, dito na tayo sa Dinapigi marker. Pa-exit na tayo ng Dinapigi, pale. Diretso tayo ng Kasiguran. Ano po Palanan to Dibilacan Road? Kaso hanggang tuhod yung putik.
Grabe. Kailangan ng kasama dun, di pwedeng solo rider. Sige sir, thank you. Woo! Ganda mo! So ngayon, dediretso na natin papunta ng Tibo or Tibo Tidal Pool. Tama ba? Basta papunta yan sa Kasiguran Peninsula. Maaga pa to, mga alauna pa lang ng hapon. Actually, 2 beses ako pumunta dito na puro pornada na bokya. Kasi merong ilog dyan or merong sapa na ginagawa ng tulay dati. Although meron nang nagawang tulay, kaso nga lang hindi mo maakyat yung tulay. Hindi ko alam kung bakit pinapadaanan. So ngayon, yung mga motor na dumadaan doon ay doon sa sapa mismo dadaan. Ang lalim ng putik noon. Tapos yung dala ko nun si Dominar, kaya nalangan ako. This is my 3rd attempt dito sa Kasiguran Peninsula. Pero gamit natin mas magang motor. Kaya kahit merong lubak dyan, kaya na yan. No problem, mga amigo. Ito yung bagong nagawang tulay. Nung last time, doon pa kami sa or may bangka na nagtatawid dyan. At saka meron ding part ng kalsada ginawang causeway at nilagyan ng culvert para may madaanan lang. Bukas guys, meron tayong pupuntahang isa pang napakagandang resort. Pupuntahan natin itong kalsada na to. Woo! Ito yun. Ito yung sinasabi ko. Ang nangyari dyan, doon ka sa dulo niya. Doon ka sa dulo niya tatawid. Papakyat dito. Ginagawa nila ng panibago, which is good. Suko si Dominar dyan kung isasama ko doon. Ganda naman din eh, aba. Maganda. Actually, ito na yung daan, mga brother. Pauwi, pabalik ng Baler. Sa kabilang side lang.
sementado na pala talaga to. Sabi ng kalsada. At saka hindi ko rin na-expect na ganito kalayo. Malayo-layo nga to. Yun mga brother, kakaliwa tayo. Tibo Tidal. Tidal yung pangalan. Ah, eto. Meron akong tent dito kasi nga lang naiinitan ako. Naiinitan ako sa tent kaya duyan pinaka the best. Suot ko yung jacket ko para hindi tayo lamukin. Bako-bako pala ha. So advantage ng trail bike sa mga ganito. Okay, anyway, titignan lang natin kung anong magandang pwesto. Kahit naman papasok tayo sa mga resort, basta maganda naman yung pwesto, walang problema. Tara, diretsuhin pa natin. Paradiso di Kasiguran. Tara, sa dulo tayo. Napakadami palang tao. Solid yung dinaanan natin. Magsimula doon, napakalayo. Sabit tayo ng hammock dyan, no? Panalo tong spot na to. Okay. Yan, paborito ng mga photographer. Mga rock formation na yan. Woo! ang solid ng pwesto ko dito, ako lang mag-isa. Dulo na yan, bale. Dito sa Paradiso. Basta yun na yun, Paradiso. Tapos nakapaglaban na rin ako, yun o. Dila-dilata na lang tayo sa pagkain. May tawid lang tong gabi na to. Solve na tayo. Ah, 5.5 mo ganyan, 5.6.